7 taon kung binuo ang kanyang kaharian. Ngunit ginawa niya akong alipin sa sarili kong kumpanya, habang nakaluhod ako sa malamig na sahig, habang nagpupunas ng dumi, nilalustay ni Rafael ang aking milyon-milyon kasama ang kanyang bagong babae. Magsilbi ka bilang janitress o lumayas kang walang kang kahit isang sentimo, ang halakak ng aking asawa. Akala nila ay sira na ako. Ngunit hawak ko na ang opisyal na patunay sa kanilang pagkakabangko. Patay na ang maawain kong puso at ang magbabalik ay ang kanilang pinakamatinding bangungot. Handa ka na bang panuurin ang pagbagsak ng iyong kaharian, Rafael? Nakaluhod ako sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol, dahan-dahang iniaayos ang laylayan ng isang maringal na esmeraldang gown sa loob ng VIP fitting room ng Lontok Fashion House. Ang aking mga daliri na may mga kalyo dahil sa libu-libong oras ng paghawak sa karayom ay banayad na humahaplos sa mamahaling sutla na pinuyatan ko sa loob ng 3 gabi para sa gaganaping anibersaryo ng kumpanya ng aking asawa. Mula sa kabilang panig ng makapal na kortinang pelos, narinig ko ang pamilyar na boses ni Rafael na tila naka-speakerphone habang may kausap sa kanyang telpon. Hayaan mo lang si Elara na magpakaalipin sa koleksyon na yan. Bianca babe, ang malamig at mayabang na boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw na. Tila walang pakialam kung sino ang makarinig. Pagkatapos ng malaking show bukas, isisipa ko na siya sa janitorial department para mapilitan siyang mag-file ng divorce at doon ay legal na kitang maihaharap sa altar bilang bagong reyna ng Lontok Fashion House. Napatigil ang aking kamay na may hawak na karayom at sa isang saglit, ang matalim na dulo nito ay bumaon sa aking hintuturo. Ang pulang dugo ay dahan-dahang sumibol sa aking balat, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa tila paghinto ng tibok ng aking puso. Narinig ko ang tawa ni Bianca sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng mapaglarong lambing na may kasamang panunubok. Pero Rafael, what if mag-eskandalo ang asawa mo? Baka bawiin niya ang mga sketches na ginawa niya. Ayokong magmuhang magnanakaw ng disenyo sa harap ng media. You know how fragile my reputation is as the new creative director? Hinalikan ni Rafael ang telepono, bago sumagot sa tono na tila nakikipag-usap sa isang bata. Don't worry, my love. Elara is pathetic and weak. Sanay siyang magtiis para sa akin. Ipagtatanggol pa niya ng pangalan ko kahit durugin ko ang pagkatao niya. At isa pa hawak ni Mama ang leeg niya gamit ang utang na loob. Bumukas ang pinto ng VIP suite. At narinig ko ang tunog na mabibigat na hakbang ni Rafael, kasunod ang marangyang kalansing ng mga gintong alahas ng aking biyenan na si Doña Teresa. Hinila ni Rafael ang pelus na kurtina at lantarang tumambad sa akin ang kanilang mga muka na walang bakas ng gulat o pagsisisi, bagkus ay puno ng mapanghamak na pag-iral. Nandiyan ka pala, Elara, ang wika ni Rafael habang inaayos ang kanyang mama, halingkwelyo. Mabuti naman at narinig mo na. Hindi na natin kailangang magpaligoy-ligoy pa. It is for the company's future. Si Bianca ang may mukha, may koneksyon sa matataas na tao at may karisma upang iharap ang Lontok Fashion House sa mutsuhang mamumuhunan. Mas makakabuti kung siya ang haharap sa media bukas bilang utak ng koleksyong ito. Lumapit sa akin si Doña Teresa. Ang kanyang matutulis na mata ay nakatitig sa aking simpleng kasuotan. Huwag kang mag-inarte dyan, Elara. Isipin mo ang pamilya Lontok na nagbigay sa iyo ng bubong at pagkain nung mamatay ang tatay-tatayan mo. Kung hindi dahil sa amin, natuyo na ang talento mo sa kung saang iskinita. Pumirma ka na sa kasunduan na bababa ka sa janitorial department at huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo kay Rafael. May utang na loob ka sa amin kaya matuto kang tumanaw nito sa pamamagitan ng pananahimik. Tila natunaw ang natitirang init sa aking dibdib. Pinalitan ng isang malamig at matigas na yelo sa aking kaibuturan. Ito pala ang kabayaran sa 7 taon ng aking bulag na pagpapakasakit, pagpupuyat at pagtatago sa madidilim na sulok upang siya ang sumikat sa ilalim ng mga spotlight. Ang pag-ibig na iniyakan ko kagabi ay isa lamang wad na pangarap na dinurog ng kanilang walang hanggang kasakiman. Hindi ako iiyak, hindi sa harap ng mga taong itinuring akong basura, pagkatapos pakinabangan ng aking dugo at pawis.
Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking pagkakaluhod, pinagpagan ang aking mga tuhod nang walang anumang pang-inginig sa katawan. Tiningnan ko si Rafael pagkatapos ay si Doña Teresa gamit ang isang blangko at malamig na titig na tila nagpatahimik sa kanilang mapang-aping mga salita. Isang tipid, ngunit nakapaniniwalang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tama kayo, Rafael. Ang kumpanya palagi ang dapat na mauna. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang masiguro na ang palabas bukas ay magiging hindi malilimutan ng buong mundo. Napakurap si Rafael, tila nagulat sa aking mabilis na pagsang-ayon nang walang kahit isang patak ng luha o sigaw ng galit. Kahit si Doña Teresa ay bahagyang napaatras, tila hindi komportable sa katahimikang bumabalot sa aking buong pagkatao. Gudang nauutal, nasabi ni Rafael habang pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na tindig. Alam kong hindi mo sisirain ang pangalan ng pamilya. Ihanda mo na ang huling 10 gowns para sa dry run mamayang gabi. Pagkatapos niyan, maaari mo nang simulan ang bago mong tungkulin sa pagpapanatili ng kalinisan ng gusaling ito. Nang maglakad silang dalawa, palabas ng silid. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng mga mararang, yang tela at manila nilang mga ilaw. Sa sandaling sumara ang pinto, agad kong kinuha ang aking telepo, numula sa aking bulsa, at mabilis na tinawagan si Nico. Nico ang mahina, ngunit matatag kong bulong. Ready to secure servers. Simulan mo nang ilipat ang lahat ng mga orihinal na patotoo ng aking mga disenyo sa labas ng network ng Lontok Fashion House. At tawagan mo si Amara de Leon. Sabihin mo sa kanyang handa na ang tunay na gown na isusuot niya para sa gabi ng palabas. Opo, Ate Elara, ang sagot ng pamilyar na boses ni Nico sa kabilang linya. Naka-standby na ang lahat ng mga legal na dokumento ng iyong yumaong guro na nagpapatunay sa iyong mga pagmamay-ari. Ngunit mag-ingat ka baka, harangan nila ang iyong pag-access sa system kapag naramdaman nilang may kakaiba. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na lumapit sa computer terminal sa sulok ng silid upang simulan ang pag-upload ng mga file. Subalit bago ko pa man maisaksak ang aking personal na drive, isang pulang babala ang lumitaw sa gitna ng screen. Ang aking corporate access card ay opisyal nang deactivated sa utos ng tanggapan ng CEO. Napakuyom ang aking kamao habang ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga gwardiya ng kumpanya ay dahan-dahang umalingaw sa labas ng pasilyo, tila handa na akong kalad ka rin palabas ng gusali bago ko pa man masimula ng aking unang hakbang ng pagbawi. Suot ang kulay abong, uniforme ng isang tagalinis. Hawak ko ang hawakan ng mop habang nakatitig sa aking refleksyon sa malalaking salamin ng lobby ng Lontok Fashion House. Ang aking muka ay walang kahit anong kolorete malayo sa dating hitsura ko noong ako pa ang tinitingalang asawa ng CEO at utak ng bawat disenyo sa kumpanyang ito. Sa kabilang bahagi ng lobby, nagtitipon ang mga dating empleyado na dati ay halos yumukod sa akin para lamang mapansin ang kanilang mga gawa. Naririnig ko ang kanilang mga bulong na tila mga bubuyog sa aking pandinig. Tingnan mo nga naman ang tadhana, ang wika ni Abby, ang aking dating assistant, na personal kong tinulungan para ma-promote. Dati kong umasta parang siya ang may-ari ng buong gusali. Ngayon, tagaligpit na lang ng mga dumi natin. Tama nga si Ma'am Bianca, sadyang wala lang siyang class kaya pinalitan. Hindi ko sila binalingan ng tingin. Ang bawat insulto ay parang mga butil ng alikabok na aking wini. Walang halaga dadaan, lamang at madaling itapon sa basurahan. Ipinagpatuloy ko ang pagpupunas sa sahig ng may bana at ritmikong galaw. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas si Bianca kasama ang 2 tanyag na fashion blogger ng Maynila. Hawak niya ang isang baso ng iced latte habang nakasuot ng isa sa mga disenyong gawa ko na binuraan niya ng aking lagda upang palitan ng kanyang pangalan. Napatigil siya sa aking harap, tila nandidiri sa aking presen. Siya ngunit may kasamang malaking ngiti sa kanyang mga labi. Oh, I'm so sorry, Elara, ang wika ni Bianca sa tono na tila nagulat, bago dahan-dahang binitiwan ang hawak niyang baso ng kape sa aking tapat. Ang baso ay bumagsak sa sahig at ang maitim na likido kasama ang mga yelo ay kumalat sa bagong linis na marmol. Oops, my bad, ang pagpapatuloy niya habang nagkukunwari nag-aalala sa harap ng kanyang mga kasama. Sobrang dulas naman ng sahig dito sa lobby.
Magkakaroon kami ng meeting kasama ang mga VIP investors in 5 minutes. Baka may madulas pa rito. Pakilinis na lang agad ha. Since nandyan ka na rin naman sa sahig, inabutan ako ng lumang basahan ng aking kasamang janitress na si Nanay Susing na may kasamang nag-aalalang tingin at pahiwatig na gumamit ako ng sapin sa tuhod upang hindi masaktan. Ngunit marahan ko siyang tinanggihan. Lumuhod ako ng direkta sa matigas at malamig na marmol. Hinayaan kong bumaon ang lamig ng semento sa aking mga tuhod. Ang lamig na yon ang aking gagamiting paalala sa bawat segundo ng aking pananatili rito, isang paalala na hindi ako narito upang magtiis, kundi upang magmasid. Right away, Miss Sarmiento ang sagot ko sa boses na walang kahit anong emosyon habang dahan-dahang pinupunasan ang kape. Sisiguraduhin kong walang matitirang dumi, lalo na ang mga nakatago sa mga sulok na mahirap makita. Bahagyang napatigil si Bianca, tila naghahanap ng kahit anong galit o takot sa aking mga mata. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang malalim at madilim na lawa na inis siya sa aking reaksyon, kaya mabilis na tumalikod kasama ang kanyang mga panauhin. Ang tunog ng kanilang mga takong ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Nang matapos ko ang paglilinis, dinala ko ang aking kariton ng mga kagamitan patungo sa freight elevator upang pumunta sa itaas na palapag. Habang sumasara ang pinto ng elevator, isang pamilyar na figura ang humabol at pumasok. Si Nico. Inayos niya ang kanyang salamin at tumayo sa aking tabi kunwaring tinitingnan ang kanyang tablet upang hindi kami mapansin ng mga CCTV camera sa loob ng elevator. Ate Elara ang mahina niyang bulong habang dahan-dahang inilalagay ang isang maliit na silver flash drive sa loob ng aking kahon ng sabon. Yan ang bypass key para sa main terminal ni Rafael. Sinigurado kong hindi ito makikita ng kanilang IT security. Isaksak mo lang sa computer niya sa loob ng 3 minuto at kusang kokopyahin niya ng lahat ng mga financial statements at offshore accounts na nakarehistro sa kumpanya. Salamat, Nico, ang sagot ko, habang hindi tumitingin sa kanya. Kumusta ang paggawa sa gown ni Amara? Nakaschedule na ang huling fitting bukas ng madaling araw, ate. Amara is very excited. She promised to keep this a secret until she steps on the runway. Handa na rin ang mga abogado para sa pagsasampa ng kasong copyright infringement laban kay Bianca kapag lumabas na ang koleksyon. Bumukas ang pinto ng elevator sa ika-20 palapag. Tumango ako ng bahagya kay Nico bago itinulak ang aking kariton palabas. Sumapit ang hating gabi. Ang buong gusali ay napuno ng katahimikan at ang tanging liwanag na natitira ay ang mga ilaw mula sa mga gusali sa labas ng Makati. Gamit ang aking master key bilang tagalinis, dahan-dahan kong binuksan ang opisina ng CEO. Ang silid na ito ay puno ng mga alaala ng aming mga pangarap noong nagsisimula pa lamang kami. Mga pangarap na ngayon ay naging abo na dahil sa kanyang kataksilan. Lumapit ako sa mesa ni Rafael. Inilabas ang flash drive mula sa aking bulsa at isinaksak ito sa kanyang computer terminal. Ang screen ay nagkaroon ng mahinang liwanag sa madilim na silid at isang asul na progress bar. Ang nagsimulang lumetaw habang kinokopya ang mga lihim na file. Habang naghihintay, nakita ko ang isang folder na may pangalang Sarmiento Special Offshore. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo ng kumpanya patungo sa isang dummy account sa ibang bansa. Isang patunay na unti-unting ninanakawan ni Rafael ang sarili niyang kumpanya upang ibigay kay Bianca. Nasa 80% na ang pag-upload ng mga file. 90%. Biglang bumasag sa katahimikan ang tunog ng pag-scan ng isang electronic keycard sa pangunahing pinto ng opisina. Ang berdeng ilaw ng pinto ay kumislap at dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael, may hawak na isang maliit na pulang kahon ng pelus na naglalaman ng isang mamahaling kuwintas na brilyante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang computer screen na maliwanag na kumikislap sa dilim at ang aking figura na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Mabilis kong inilagay ang microfiber na basahan sa ibabaw ng computer screen habang ang aking kabilang kamay ay dahan-dahang hinila ang silver flash drive mula sa terminal.
Ang asul na liwanag ng monitor ay agad na namatay nang pindutin ko ang power button bago pa man makalapit si Rafael sa aking kinaroroonan. Ano ang ginagawa mo rito sa oras na ito? Elara, ang tanong ni Rafael sa malamig at naghihinalang boses habang masalimuot na nakatingin sa aking hawak na basahan. Inaayos ko lang ang alikabok sa gilid ng monitor mo, Rafael, ang sagot ko sa mahinang boses. Ngunit walang kahit anong panging inig. Ayokong magalit na naman si Miss Sarmiento bukas kung makikita niyang hindi malinis ang iyong opisina para sa pagdating ng mga bagong mamumuhunan. Tinitigan ako ni Rafael mula ulo hanggang paa. Bago tumingin sa hawak niyang pulang kahon ng pelus, tila nawala ang kanyang hinala. Nang makitang simple lamang ang aking ginagawa, hubarin mo na yung basahan at umalis ka na. Don't touch anything on my desk again. Ang mga dokumento riyan ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso na hindi mo kailanman maiintindihan. Dahan-dahan akong yumukod bilang paggalang at itinulak ang aking kariton palabas ng silid. Sa loob ng aking bulsa, ramdam ko ang init ng flash drive, ang unang patunay na magpapabagsak sa kanyang kaharian. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ako ng pagpupunas ng mga salamin sa executive suite, dumating si Bianca kasama si Doña Teresa. Si Bianca ay nakahawak sa kanyang ilong habang may kasamang eksaheradong pag-ubo. Babe, ang maarting tawag ni Bianca kay Rafael nang lumabas ito sa kanyang silid. My allergies are acting up again. Hindi yata nililinis ng maayos ng janitress mo ang fitting room. Look at my skin, medyo namumula. How can I represent Lontok Fashion House to the international press if I look stressed agad? Nalumapit si Doña Teresa sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabwisit. May hawak siyang ilang pahina ng legal na dokumento. Walang silbi ka talaga kahit kailan. Elara ang panimula ng aking biyenan. Pirmahan mo ito ngayon din. Ito ay ang kasunduan na isinusuko mo ang natitirang bahagi ng lupa ng iyong yumaong ama sa Tagaytay. Isasangla ito ni Rafael sa bangko upang maging karagdagang puhunan sa malaking kumpanya na ito. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng mayroon ka, kaya huwag kang maging makasarili. Mabilis kong inihanda ang isang tasa ng mainit na tsang herbal para kay Doña Teresa. Inihain ko ito sa kanyang tapat nang may perpektong galang at formalidad. Tulad ng ginagawa ko nung ako pa ang munting menahe ng bahay na ito. Ngunit ang aking mga mata habang nakatitig sa kanya ay tulad ng isang walang. Hanggang kadiliman na walang kahit anong takot, pirmahan ang mahinang tanong ko habang nakatayo ng tuwid. Ibibigay ko ang aking pirma sa tamang oras, Doña Teresa. Lalo na kung makikita kong karapat-dapat ang taong gagamit sa perang manggagaling sa alaala ng aking ama. Anong sabi mo ang sigaw ng biyenan na halos maitapon ang tiya sa gulat sa aking lakas ng loob? Sumasagot ka na ngayon? Pumasok si Rafael sa pagitan namin. Tama na yan, Mama. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Kailangan na nating aprobahan ang huling production order para sa koleksyon ni Bianca. Nang tanghaling yon sa aking oras ng pahinga, palihim akong nakipagkita kay Nico sa isang maliit at tagong karendera sa gilid ng palengke ng tela sa Divisoria. Dala ni Nico ang kanyang laptop kung saan nakabukas ang mga technical na detalye ng mga disenyong ninakaw ni Bianca mula sa aking lumang sketchbook. Ate Elara, tingnan mo ito ang panimula ni Nico habang itinuturo ang mga sukat sa screen. Kinuha ni Bianca ang mga sketchy drawing mo, ngunit hindi niya nakuha ang tamang kalkulasyon ng mga boning at fabric weight sa corset. Ginamitan niya ito ng murang satin at hindi tamang balangkas ng bakal. The moment the models walk under the heavy hot stage lights on the runway, the boning will snap and the silk will sag completely. Sisiray nito ang buong hugis ng damit habang isinusuot. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang lumabas sa aking mga labi habang nakatingin sa mga maling sukat. Huwag mo silang babalaan, Nico. Huwag mong itutuwid ang kanilang pagkakamali. Hayaan mong ibuhos ni Rafael ang huling natitirang pera ng kumpanya upang ipagawa ang libu-libong piraso ng mga maling damit na yan. Ngunit ate, ano ang mangyayari sa pangalan ng kumpanya kung magkakagayon ang tanong ni Nico na may kasamang pag-aalala? Ang kumpanyang yan ay nakatayo sa aking talento, Nico, ang sagot ko,
habang pinagmamasdan ng usok mula sa aking mainit na sabaw. Kung babagsak man ito dahil sa kanilang kasakiman, bukal sa loob ko itong itatayo muli mula sa mga abo. Ngunit sa pagkakataong yon, sa akin lamang ang pangalan. Bumalik ako sa kumpanya bago matapos ang oras ng tanghalian. Sa loob ng malaking production room, nakatayo si Bianca sa harap ng master cutter at ng mga matatandang mananahi. Hawak ng master cutter ang mga halimbawa ng tela habang baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalinlangan. Ma'am Bianca ang mahinang pakiusap ng matandang mananahi. Tila masyadong mabigat ang tilang ito para sa sukat ng korset na ibinigay ninyo. Kapag itinahi natin ito ng walang karagdagang suporta sa loob, baka mapunit ang tahi sa gitna ng pagtatanghal. Are you questioning my capacity as the creative director? Ang galit na putol ni Bianca sa salita ng matanda. Ako ang nagdisenyo nito. I know what I'm doing. Huwag kayong magmaruno kaysa sa akin. Dahil mga simpleng mananahi lang kayo. Sign the final production order right now. Kinuha ni Bianca ang mamahaling bulpen sa kanyang bag at mabilis na inilagda ang kanyang malaking lagda sa ibabang bahagi ng blueprint ng produksyon. Nakatayo ako sa gilid ng pinto. Hawak ang aking basahan habang pinagmamastan ang bawat kurba ng kanyang lagda. Isang lagda na formal na nagpatibay sa kanyang sariling pagbagsak. Inilagay ko ang isang kwadernong may balat na itim sa ibabaw ng makinang lamesa, ang salamin sa loob ng VIP fitting room. Sadyang iniiwan kong nakabukas ang isang pahina kung saan nakaguhit ang isang tila napakagandang panggabing kasuotan. Ang disenyo ay may kakaibang alindog sa paningin, isang avant-garde na gown na may mga dramatikong tahi ng telang pilak. Ngunit sa likod na magandang guhit na iyon ay isang nakagagagong technical na bitag. Ang timbang ng mahabang buntot ng damit ay walang sapat na suporta sa bahagi ng balikat at dibdib. Kapag isinuot ito at ikinilos sa harap ng maraming tao, ang buong iba't ibang bahagi ng damit ay kusang babagsak at mawawala sa hugis. Lumabas ako ng silid at nagpanggap na nagpupunas ng mga pinto habang nagmamasid sa pamamagitan ng malabo na salamin. Pagpasok ni Bianca sa silid agad, na dumapo ang kanyang mga mata sa kwaderno. Mabilis siyang lumapit, tumingin sa paligid upang siguraduhing walang nakakakita at nang makitang mag-isa siya ay mabilis niyang pinunit ang pahina at isinaksak ito sa loob ng kanyang mamahaling bag. Makalipas ang kalahating oras narinig ko ang kanyang tuwang-tuwang boses sa loob ng opisina ni Rafael. Babe, look at this ang. May pagmamabang wika ni Bianca kay Rafael habang ipinapakita ang punit na papel. I just came up with the ultimate finale piece for Manila Fashion Week. This will solidify my status as a visionary creative director. Narinig ko ang hanga at labis na katuwaan sa boses ni Rafael. Genius, Bianca! This is breathtaking! Alam ko may ibubuga ka talaga. Ang disenyo ito ang maglalagay sa atin sa tuktok ng fashion industry sa buong Asia. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mukha habang ipinapatuloy ko ang pagpupunas sa pinto. Ang kanilang sariling kasakiman ang mismong nagtutulak sa kanila patungo sa bangin. Nang sumapit ang gabi pagkatapos ng aking shift sa kumpanya, mabilis akong nagpalit ng damit at sumakay sa sasakyan ni Nico. Dinala niya ako sa isang lihim na penthouse suite sa Bonifacio Global City, kung saan naghihintay ang pinakasikat na aktres at modelo sa bansa, si Amara De Leon. Si Amara ay kilala sa kanyang walang takot na pananalita at matinding pag-ayaw sa mga taong walang tunay na talento. Bago pa man ako pumasok, narinig ko na ang kanyang reklamo tungkol sa kamahailang pakikipag-usap niya kay Bianca. So you are Elara Villacorte, ang bungad ni Amara, nang makapasok ako sa silid. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa ng may matalas na pagsusuri. I knew it. Nung ipinakita sa akin ni Bianca ang mga lumang sample garments ng Luntok Fashion House, alam kong hindi sa kanya ang mga yon. She speaks like a diva, but has the taste of a cardboard box. Inilabas ni Nico ang isang malaking lalagyan at dahan-dahang inalis ang takip ng kasuotang ginawa ko sa aming tagong talyer. Ang gown ay gawa sa maitim na bughaw na kadiliman ng gabi na may mga pinong palamuting kumikislap na parang mga bituin. Ito ay sadyang ibinagay sa bawat kurba at galaw ng katawan ni Amara. Napatigil si Amara.
Ang kanyang mga mata na dating puno ng pag-aalinlangan ay napalitan ng labis na pagkamangha. Dahan-dahan siyang lumapit at hinawakan ng tela. This is art, ang mahinang bulong ni Amara habang nakatitig sa bawat tahi. This is breathing. Kinuha ni Amara ang aking kamay upang pasalamatan ako. Sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang mga kalyo, ang mga maliliit na sugat mula sa karay, o matang pagiging magaspang ng aking balat dahil sa pagtatrabaho bilang janitress. Tiningnan niya ang aking mga kamay na may malalim na paggalang. A real artist creates with her soul and her hands. Elara ang wika ni Amara sa boses na puno ng katapatan. Not with stolen credit and arrogant titles. I will walk on that runway only for you, and we will burn their empire down. Habang naghahanda kaming umalis ni Nico, napansin ko ang pagtingin niya sa bintana ng penthouse. Sa ibaba ng kalsada, may isang itim na sasakyan na nakatambay at may isang lalaking tila nagmamasid gamit ang isang camera na may mahabang lente. May sumusunod sa atin, Ate Elara, ang mahinang ulat ni Nico sa akin. Bago ako makasagot ang pag-vibrate ng telepon o ni Amara sa ibabaw ng mesa, ay lumika ng isang mahinang ugong sa tahimik na silid. Tiningnan ni Amara ang screen at lumitaw ang pangalan ni Rafael Lonto. Tiningnan ako ni Amara at binuksan ang speakerphone habang nakangiti ng may halong panlilibak. Hi, Amara darling. Ang masiglang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa silid. It's Rafael Lontok. I want to personally offer you the main showstopper spot for our finale gown in Manila Fashion Week. Designed by our genius creative director, Bianca Sarmiento. It's going to redefine your career. Tumingin si Amara sa akin, ang kanya mga mata ay kumikislap sa matinding pananabik sa gaganaping pagtatanghal. Ipinatawag ako ni Doña Teresa sa lumang mansyon ng pamilya Lontok sa Forbes Park. Ang malaking bahay na ito na pinalalamutian ng mga antigong muebles at malalaking imahe ng mga santo ay dating simbolo para sa akin ng isang pamilyang pinalad sa buhay. Ngunit ngayon, ang amoy ng lumang kahoy at kandila rito ay tila amoy ng isang libingan na nagkukulong sa aking pagkatao. Pinalakak ako ng matandang katulong patungo sa altaran sa ikalawang palapag. Doon nakatayo si Doña Teresa sa harap ng malaking imahe ng Birhen Maria habang hawak ang kanyang rosaryo. Lumapit ako upang isagawa ang formal na pagmamano tulad ng ginagawa ko sa loob ng 7 taon. Inilabas ng aking biyenan ang kanyang kamay, na puno ng mga singsing na may mamahaling bato. Ngunit bago pa man dumampi ang aking noo sa kanyang balat, napatigil ako. Tiningnan ko ang kanyang mukha, ang mga mata na walang ipinakitang pagmamahal sa akin kailanman. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay. Hindi ko itinuloy ang pagmamano. Ang simpleng pagbawi kong yon ng paggalang ay lumika ng isang tahimik, ngunit matinding lamat sa pagitan naming dalawa. Bahaging napaatras si Doña Teresa, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa matinding gulat at galit. Tingnan mo nga naman ang wika ni Doña Teresa sa boses na puno ng panlalamig. Ang isang tulad mong nanggaling sa wala ay natuto ng magmalaki. Ang mabuting asawa Elara ay marunong magsakripisyo at magpasakop sa kanyang pamilya. Tungkulin mong suportahan si Rafael kahit ano ang mangyari dahil kung wala ang pamilya Lontok, nananatili ka pa ring walang pangalan sa lipunan. Pumasok si Rafael sa silid, mabilis ang lakad at may dalang isang makapal na folder na itinapon niya sa ibabaw ng mabigat na mesang nara. Kailangan ko ang pirma mo rito, Elara, ang direktang utos ni Rafael nang walang anumang pag-aalinlangan. Ito ang titulo ng lupa ng tatay mo sa Tagaytay. Isasangla ko ito sa bangko, bukas na bukas din. Bianca's vision for the new line requires top-tier imported silk from Italy at gipit ang cash flow ng kumpanya dahil sa laki ng ginastos natin sa marketing. Tiningnan ko ang dokumento sa mesa. Ang lupang iyon ang tanging pamana ng aking ama, isang maliit na sakahan na pinagbuhusan niya ng buhay upang makapag-aral ako ng disenyo. Huminga ako ng malalim. Ang bawat tibok ng aking puso ay wala ng kasamang sakit, kundi isang malamig at matigas na paninindigan. Hindi ko pipirmahan ang papel na yan, Rafael ang sagot ko sa boses na tulad ng kalmado. Ngunit matalas na hanging amihan.
Napatigil ang dalawa. Tila hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig mula sa babaeng 7 taon nilang ginawang utusan. Anong sabi mo, ang sigaw ni Rafael habang dumidilim ang kanyang mukha sa galit? Did I hear you right? Ang lupang iyan ay alaala ng aking ama ang pagpapatuloy ko habang nakatitig sa kanyang mga mata? At hindi ko kailanmang ipapaubaya ang tanging pamanang iyon upang ipangbayad lamang sa luho at kapretsyo ng iyong bagong babae? Dahil sa matinding pagkagulat at galit na isagi ni Doña Teresa ang kanyang braso sa mesa. Ang kristal na baso ng tubig na nakapatong doon ay bumagsak sa hardin ng semento sa aming paanan, lumikha ng libu-libong maliliit at matatalim na piraso na kumalat sa paligid. Sobra ka na, Elara, ang galit na sigaw ng aking biyenan habang itinuturo ako ng kanyang daliri. Wala kang utang na loob. Pinakain ka namin, binigyan ka namin ng tirahan. Pangpakain ang pabalang kong tanong sa malamig na tono. Ang perang ginamit ninyo sa bahay na ito ay nagmula sa mga disenyong ginawa ko na ibinenta ninyo sa ilalim ng pangalan ni Rafael. Ako ang nagpakain sa pamilyang ito sa loob ng 7 taon, Doña Teresa. Nawala ng kontrol si Rafael. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mahigpit ang aking braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa aking balat. Lumalaban ka na ngayon, Elara, ang banta ni Rafael, habang ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa akin. Huwag mo kalimutan kung sino ang nagbabayad ng confinement at dialysis ng tiyahin mo sa ospital. I am paying her bills. If you don't sign this land transfer by tomorrow morning, sisiguraduhin kong lalabas ang tiyahin mo sa ICU at mamamatay siya sa kalsada. Tinitigan ko si Rafael nang walang kahit anong takot. Hindi niya alam na 3 oras bago ako pumunta sa mansyon na ito, patagong inilipat na ni Nico ang aking tiyahin sa isang pribadong klinika sa Taguig, gamit ang perang nagmula sa lihim na trust fund ng aking yumaong guro. Pumirma ka bukas, Elara, ang huling banta ni Rafael habang marahas na binitiwan ng aking braso. O panuurin mong mawala ang huling pamilyang natitira sa'yo. Sa loob ng isang lumang talyer sa Marikina, malayo sa kumikislap na mga ilaw ng Makati, pinaliligiran kami ni Nico ng mga rolyo ng mamahaling silid, mga sinulid at amoy ng mainit na plansa. Sa tahimik na silid na ito, kung saan ang tanging naririnig ay ang ritmo ng aking lumang makina ng pananahi, muling nabuhay ang aking kaluluwa bilang isang artist. Habang maingat kong itinatahi ang mga huling detalye ng corset para sa gagamiting gown ni Amara, inilabas ni Nico ang isang lumang folder na may balat na kayumanggi. Ate Elara, ang mahinang panimula ni Nico habang inililipat ang mga pahina ng lumang talaarawan ng kanyang yumaong ama. Tiningnan ko ang mga lumang kasunduan ni Papa at ni Rafael, 10 taon na ang nakalilipas. Nalaman kong hindi lang ikaw ang ginawa niya ng ganito. Napatigil ako sa paghawak sa karayong at tiningnan si Nico. Nang nasa ospital si Papa, noong huling mga araw niya ang pagpapatuloy ni Nico na may kasamang malalim na lungkot sa boses, pinilit siya ni Rafael na lagdaan ang paglilipat ng mga pangunahing lisensya ng kumpanya. Pinalabas ni Rafael na tulong yon para sa aming pamilya, ngunit ang totoo ay ninakaw niya ang buong pagmamay-ari ni Papa. Isang matinding galit ang dahan-dahang gumapang sa aking dibdib. Ang kataksilan ni Rafael ay hindi lamang pala nagsimula sa akin. Isa pala siyang parasite na matagal nang nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa talento ng ibang tao. Ngunit may natuklasan ako sa mga papeles ni Papa, ate, ang sabi ni Nico habang kumikislap ang kanyang mga mata sa pag-asa. Ang 51% ng mga shares sa Lontok Fashion House ay nakalagay sa isang lihim na trust fund na inihanda ni Papa bago siya mamatay. Nakapangalan ito sa iyo sa ilalim ng isang kasunduan na mag-a-activate lamang kapag nagkaroon ng malaking restructuring o iskandalo sa pamamahala ng kumpanya. Si Rafael ay CEO lamang sa papel, ngunit ikaw ang tunay na may hawak ng kapalaran ng kumpanya. Samantala sa mismong oras na iyon sa malaking production floor ng Lontok Fashion House, nagkakaroon ng matinding gulo. Nakatayo si Bianca sa harap ng mga nakahilirang mannequin kung saan nakasuot ang mga disenyong ninakaw niya sa akin. Ang master cutter na si Mang Carding ay pawisan at halatang natataranta habang hawak ang mga nasirang tela. Ma'am Bianca, ang pakiusap na matanda. Ayaw pong kumapit ng tela sa balangkas.
dahil sa maling sukat ng korset na ibinigay ninyo, nagiging kulubot ang harap at napupunit ang gilid kapag itinatahe. Hindi po ito kayang isuot ng mga modelo sa runway bukas dahil sa matinding takot at kawalan ng kaalaman sa totoong pagdidisenyo. Nagsimulang magsisigaw si Bianca sa harap ng lahat ng mga empleyado. Dahil mga tanga kayo ang hiyaw ni Bianca habang itinutulak ang isang rack ng mga damit. Do you think I'm stupid? I tape nyo o i-glue nyo ang loob kung kailangan? I don't care how you do it. The show is in 2 days. Siguraduhin yung lalabas na perpekto yan sa runway, kundi tatanggalin ko kayong lahat sa trabaho. Bumalik ang katahimikan sa aking lihim na talyer nang dumating si Amara de Leon nung huling oras na madaling araw. Dahan-dahan siyang pumasok sa dressing area upang isukat ang natapos na obra. Nang lumabas si Amara mula sa likod ng kortina, natigil ang ikot ng mundo sa aming paligid. Ang gown na aking ginawa, isang obra na pinagsama ang maitim na sutla at mga pinong palamuting gawa sa kamay, ay lumapat sa kanyang katawan na parang isang pangalawang balat. Walang anumang kulubot, walang anumang mali. Ito ay isang perpektong simbolo ng karangalan at lakas ng isang tunay na babae. Nakatitig ako sa aking refleksyon sa salamin kasama si Amara. Isang solong luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisingi, isang luha na hindi nagmula sa sakit, kundi sa realization na ang aking talento ay hindi kailanman nanakaw o nadurog ng kahit sinong tao. Hinawakan ni Amara ang aking balikat at tiningnan ako sa salamin. This is not just a dress, Ella. Ang mahinang bulong ng actress. This is your crown. And tomorrow night, we will place it back where it belongs. Lumapit si Nico sa kanyang computer terminal. Nakaayos na sa kanyang screen ang isang nakatagong press release kit na naglalaman ng mga ebidensya ng pagnanakaw ng disenyo ni Bianca, ang mga patunay ng korupsyon ni Rafael, at ang imbitasyon para sa isang live revelation sa mismong gabi ng Manila Fashion Week. Tumingin sa akin si Nico. Ang kanyang daliri ay nakatapat sa button ng system. Ready to fire, Ate Elara. Tumingin ako sa aking mga kamay na may mga kalyo pagkatapos ay kay Amara, na nakatayo ng marangal sa aking tabi. Tumango ako ng may malamig at matitinag na paninindigan. Send it, Nico, ang aking utos. Pinindot ni Nico ang button. Ang pulang ilaw ng indicator sa gilid ng monitor ay nag-umpisang kumislap ng paulit-ulit sa madilim na silid tulad ng isang tibok ng pusong nagbabanta sa nalalapit na pagbagsak ng kaharian ni Rafael. Pumasok ako sa opisina ni Rafael na may bitbit na isang puting sobre. Sa loob nito ay ang kasunduan para sa lupa ng aking ama sa Tagaytay, ngunit ang hindi niya alam, si Nico ang gumawa ng dokumentong ito na may mga nakatagong legal na butas na nagpapawalang bisa rito sa oras na lumapag ito sa korte. Ipinatong ko ang sobre sa ibabaw ng kanyang mesa nang may marahang galaw. Naisip ko na ang lahat. Rafael ang wika ko sa mahina at tila sumusukong boses. Nareto na ang pirma ko. Huwag mo lang papabayaan ang aking tiyahin sa ospital. Isang malaking ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Rafael. Agad niyang kinuha ang sobre at binuksan ito upang tingnan ang aking lagda. I knew you would make the smart choice, Elara. Ang sabi ni Rafael na may kasamang mayabang na tawa habang isinusuksok ang papel sa kanyang drawer. Sabi ko sa'yo, walang ararating ang pride mo. This is what's best for everyone, lalo na para sa pamilyang nakupkup sa'yo. Bumukas ang pinto at pumasok si Bianca na tila isang reyna. May dala-dalang bango ng mamahaling pabango at nagniningning na mga brilyante sa kanyang leeg. Nang makita niya ako, hindi niya napigilang tumawa ng mahina habang nakahawak sa braso ni Rafael. Look at her, Rafael. Ang panunodyo ni Bianca habang nakatingin sa aking kulay abong uniforme. Pagkatapos magmalaki, kahapon ngayon ay narito rin pala upang lumuhod. Well, since cooperative ka naman pala ngayon, Elara, may espesyal na trabaho ako para sa iyo. Gusto kong ikaw mismo ang maglinis ng VIP lounge sa mismong venue ng Fashion Week bukas. Ayokong makakita ng kahit isang alikabok doon. Galingan mo ang paglilinis, ha? Baka sakaling bigyan kita ng malaking tip pagkatapos ng show ko. Yumukod ako ng bahagya. Pinananatili ang aking mukha na parang isang blangkong pader.
Makakaasa kayo, Miss Sarmiento, ang sagot ko sa boses na walang kahit anong emosyon. Sisiguraduhin kong malinis ang lahat. Walang matitirang kahit anong dumi. Nang umalis ang dalawa para sa kanilang pre-show dinner, naiwan akong mag-isa upang simulan ang paglilinis sa pribadong silid na katabi ng opisina ni Rafael. Habang nagpupunas ako ng mga drawer ng kanyang cabinet, napansin kong may isang luma at hindi nakakanditong folder na naglalaman ng mga kontrata ng kumpanya sa nakalipas na taon. Mabilis ko itong binuksan at doon ko nakita ang orihinal na kasunduan sa pagitan ng Lontok Fashion House at ng Sarmiento Logistics and Sourcing, ang dummy supplier na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Bianca. Ayan sa dokumento, nagbayad si Rafael ng mahigit 400% ng totoong halaga para sa mga murang tela na ginamit sa bagong koleksyon. Isang malinaw na patunay ng malaking estafa at embezzlement ng pondo ng kumpanya. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na kinuhaan ng malinaw na larawan ang bawat pahina ng kontrata. Isinilid ko rin ang isang pisikal na kopya nito sa loob ng aking bulsa. Lumapit ako sa malaking bintana ng executive floor at tumingin sa labas. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng matatayog na gusali ng Makati, nag-iiwan ng pulang liwanag na tila nagbababadya ng isang bagyo. Ipinatong ko ang aking kamay sa malamig na salamin ng bintana at dahan-dahang bumulong sa aking sarili. Tapos na ang pagtitiis bulong ko. Bukas muling sasikat ang araw para sa akin. Mabilis kong iniligpit ang aking mga gamit sa panlilinis at isinilid ang telepono, pati ang nakopyang dokumento sa loob ng aking simpleng canvas bag. Sumakay ako sa elevator, pababa sa staff exit upang umuwi. Ngunit nang makalabas ako sa lobby ng mga empleyado, hinarang ako ng 2 matatangkad na gwardiya sa utos ng personal na asistente Bianca na si Sarah. Nakatayo si Sarah sa gilid ng pinto habang nakataas ang kanyang kilay. Sandali lang, Elara, ang sabi ni Sarah sa mapang-aping tono. May nawawalang mga mamahaling tela at gintong buton sa production room kanina. Lahat ng maintenance staff na lalabas ay kailangang dumaan sa inspeksyon. Buksan mo yung bag mo. Lumapit ang isang gwardiya sa akin at marahas na hinawakan ng aking canvas bag. Ang tunog ng dahan-dahang paghatak ng gwardiya sa metal na zipper ng aking lumang bag ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng lobby habang ang dokumentong naglalaman ng katotohanan ay nakahiga sa loob nito. Hinalugog ng gwardiya ang loob ng aking canvas bag, subalit matapos ang ilang sandali ng paghahanap, wala siyang nakita. Kundi, mga lumang basahan, isang butel, yan ang tubig at ilang piraso ng murang sabon. Wala po, Ma'am Sarah, ang ulat ng vardiya habang ibinabalik ang aking bag. Napakunat ang noni Sarah sa matinding inis. Imposible kapain mo ang mga bulsa niya. Baka itinago niya sa loob ng kanyang uniforme. Nakatayo ako ng tuwid at hindi gumalaw. Tumingin ako kay Sarah gamit ang isang malamig at mapanghamak na titig. Gusto mo bang hubarin ko ang aking uniforme rito sa lobby? Sarah, ang tanong ko sa boses na tulad ng bulong ng gabi. Baka may naghihintay na mamamahig sa labas na interesadong makita kung paano ninyo pinapakitunguhan ang inyong mga manggagawa sa gabi ng inyong malaking pagtatanghal. Natigilan si Sarah. Alam niyang isang malaking iskandalo sa PR ang magaganap kapag may nakakita sa amin. Inayos niya ang kanyang buhok at padarag na tumalikod. Umalis ka na, ang galit niyang sabi. Bago ko pa magbago ang isip ko at ipatawag ang pulis. Kinuha ko ang aking bag at tahimik na lumabas ng gusali. Hindi nila alam na ang aking telepono at ang mga kopyang dokumento ay ligtas na nakalagay sa ilalim ng double lining ng aking karito ng basura na nauna nang inilabas ni Nico gamit ang kanyang pass bilang opisyal na courier ng kumpanya. Dumating ang gabi ng Manila Fashion Week sa marangyang bulwagan ng isang kilalang hotel sa Makati. Ang lugar ay napuno ng mga kilalang tao sa lipunan, mga mamamahayag at mga dayuhang mamumuhunan. Ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga malalaking ilaw. Sa VIP reception, mayabang na tinatanggap ni Rafael at Bianca ang mga papuri ng kanilang mga bisita. This collection is going to elevate Lontok Fashion House to the global stage, ang masiglang pahayag ni Rafael sa mga reporter habang nakaakpay kay Bianca.
Bianca Sarmiento has worked tirelessly to bring a new level of vision to our brand. Yes, everything is handcrafted to perfection, ang dagdag ni Bianca habang nakangiti ng matamis sa harap ng mga camera. It's my masterpiece, a labor of love and genius. Nagsimula ang pagtatanghal. Isa-isang lumabas ang mga modelo sa runway habang suot ang mga disenyong ninakaw ni Bianca mula sa aking sketchbook. Ngunit sa ilalim ng matitinding ilaw at init ng entablado nagsimula ng magpakita ang matinding kakulangan ng mga kasuotan. Dahil sa maling kalkulasyon ng bigat ng tela at kakulangan ng tamang balangkas sa loob, ang mga corset ng mga damit ay nagsimulang mayupi. Ang unang modelo ay muntik ng matumba ng mapunit ang kahi sa gilid ng kanyang gown habang naglalakad, dahilan upang lumaylay ang mamahaling sutla at magmukha itong basahan. Nagsimula ang bulong-bulungan sa hanay ng mga kritiko at mamamahayag. What is happening with the construction ang bulong ng editor-in-chief ng isang kilalang magasin ng fashion habang nakakunot ang no. The draping is awful. The fabric is sagging. This is a technical disaster. Sa backstage, nagahari ang matinding kaguluhan. Halos magwala si Bianca habang sinisigawan ang mga mananahi at assistant na natataranta sa pag-aayos. Saksakan kaya ng tatanga ang hiyaw ni Bianca habang namumutla ang kanyang mukha sa takot. Bakit natatanggal ang mga tahi? Ayusin nyo ito ngayon din? I-tape nyo, gamitan nyo ng pandikit? Anything to make it hold? Pumasok si Rafael sa dressing area, basang-basa ng pawis ang kanyang no at halatang natataranta na rin. Bianca, what is going on? Ang galit niyang bulong upang hindi marinig ng mga nasa labas. The major buyers are looking confused. The editor of Vogue Manila is shaking her head. Sa gitna ng kanilang kaguluhan, dahan-dahan akong dumaan sa kanilang tapat, habang dala ang aking timba at basang mop. Huminto ako sandali at tumingin ng direkta sa nagpapanik na mga mata ni Bianca. Inalayan ko siya ng isang napakatipid, ngunit nakapanging ilabot ng ngiti, isang ngiti na tila nagsasabing, alam ko ang bawat detalye ng kanyang pagbagsak. Nanginig ang mga labi ni Bianca habang nakatitig sa akin. Ikaw ang may gawa nito, ang mahina niyang bulong na puno ng takot. Isa lamang akong tagalinis, Miss Sarmiento, ang sagot ko sa mahina at kalmadong tinig. Tukulin ko lang linisin ang mga kalat, hindi ang gumawa ng mga ito. Mabilis akong tumalikod upang ihanda ang huling bahagi ng aming plano. Oras na para sa huling bahagi ng palabas ang paglabas ng showstopper piece na si Amara De Leon. Naghihintay si Bianca sa tayo ng runway entrance habang hawak ang emerald gown na pilit nilang ipinasusuot kay Amara. Nasaan si Amara? Isuotan niya na siya ng emerald gown na yun din ang sigaw ni Bianca sa kanyang mga tauhan. Subalit dumaan si Amara De Leon sa harap ni Bianca nang hindi man lamang siya sinusulyapan. Hindi niya suot ang emerald gown ni Bianca. Sa halip, suot niya ang aking tunay na obra, isang maringal na gabibughaw na gown na lumapat ng perpekto sa kanyang katawan tulad ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Lumakad si Amara patungo sa gitna ng runway entrance. Sa sandaling iyon, ang malakas na tugtog ng runway ay biglang huminto, nag-iwan ng isang nakabibing katahimikan sa buong bulwagan habang ang lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Sa gitna ng nakabibing katahimikan ng bulwagan, naglakad si Amara De Leon sa dulo ng runway. Ang bawat hakbang ng aktres ay puno ng karangalan at kapangyarihan, habang ang kulay gabibughaw na gown ay tila sumasayaw sa ilalim ng mga spotlight. Inabot ni Amara ang mikropono sa dulo ng entablado, habang nakatutok sa kanya ang lahat ng kamera ng mga pambansang telebisyon at mga dayuhang mamumuhunan. Magandang gabi sa inyong lahat, ang panimula ni Amara sa boses na malinaw at buong buo. Ngayong gabi ipinangako sa inyo ni Rafael Lontoc ang isang koleksyon ng kahusayan mula kay Bianca Sarmiento. Ngunit ang kasuotang ito, na aking suot ngayon, ang tunay na obrang ito ay hindi nilikha ng isang magnanakaw. Ito ay ginawa ng tunay na puso at kaluluwa ng industry at ng fashion sa Pilipinas, si Elara Villacorte. Nagkaroon ng matinding gulo at bulong-bulungan sa buong bulwagan. Ang mga ilaw ng camera ay nagsimulang kumislap ng walang patid. Ipinatong ko ang aking hawak na basahan sa gilid
at dahan-dahang hinubad ang kulay abong jacket ng aking uniforme. Sa ilalim nito ay ang aking suot na isang maringal na puting gown na gawa sa makinis na sutla at may mga nakatahing pilak na palamuti, isang kasuotang nagpapakita ng aking tunay na kapangyarihan. Naglakad ako patungo sa gitna ng runway. Ang aking mga hakbang ay banayad, nuwit may di matitinag na paninindigan. Ang bawat taong dating humahamak sa akin habang naglilinis ako ng sahig ay napanganga habang pinagmamasta ng aking pag-akyat sa entablado. Sa mismong sandaling yon, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng logo ni Bianca Sarmiento ay biglang nagbago. Sa tulong ni Nico, ipinalabas ng system ang mga nakalap naming patunay sa buong mundo. Umalingaw-ngaw sa mga speaker ng bulwagan ang mismong boses ni Rafael mula sa aking mga nakuha. Isisipa ko si Elara sa janitorial department para mapilitan siyang mag-file ng divorce. At doon ay legal na kitang maihaharap sa altar bilang bagong reyena ng Lontok Fashion House. Kasunod nito ay ang paglitaw sa screen ng mga orihinal na sketchbook na may rehistradong petsa ng aking copyright, pati na rin ang mga dokumento ng bangko na nagpapatunay sa milyon-milyong pisong ninakaw ni Rafael at inilipat sa dummy company ni Bianca. Napatayo ang mga bisita. Si Doña Teresa na nakaupo sa unang hanay ng mga VIP ay mabilis na tinakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang bag sa matinding kahihiyan, habang ang mga reporter ay mabilis na lumapit sa kanya. "Patayin niyo yan. Patayin niyo ang screen," ang hysteric na sigaw ni Bianca habang tumatakbo sa backstage at sinusubukang sirain ang mga kable, ngunit wala na siyang magagawa. Ang buong bansa ay nakapanood na sa kanyang kataksilan. Lumapit si Rafael sa gilid ng entablado, namumutla at pawisan ang buong mukha. Subalit bago pa man siya makahakbang, pataas ay hinarang na siya ng legal team ni Nico. Humarap ako ng direkta sa pangunahing kamera ng live broadcast. Ang aking mukha ay kalmado. Ang aking mga mata ay nagniningning sa katotohanan. Ang sining ay maaaring nakawin ng aking malamig at matatag na pahayag na narinig ng buong bansa. Ngunit ang talento ay hindi kailanman mapapasain niyo. Bumukas ang pinto sa gilid ng bulwagan at pumasok ang 4 na opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Mabilis silang naglakad patungo kay Rafael sa harap ng libu-libong tao at mga kamera. Mr. Rafael Lontok, ang malakas na pahayag ng lead officer. "You are under arrest for large-scale estafa corporate fraud and embezzlement of company funds." Nawala ng lakas ang mga binti ni Rafael. Lumuhod siya sa sahig sa harap ng entablado, umiiyak at desperadong umaabot sa laylayan ng aking gown habang nakatutok sa kanya ang lahat ng kamera ng media. "Elara, please," ang pagmamakaawa ni Rafael sa harap ng buong bansa. "I'm your husband. Patawarin mo ako. Stop this, please. Naakit lang ako. Hindi ko gustong." "Syaktan ka." Tiningnan ko siya mula sa aking kinaroroonan nang walang kahit anong awa o galit. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay isa na lamang maliit at kawawang nilalang sa aking harapan. Inilabas ng opisyal ang mga bakal na posas. Ang tunog ng pag-lock ng bakal na posas sa 2 pulso ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan habang ang kanyang kaharian ay tuluyang nagiging abo sa harap ng buong mundo. Sa loob ng pangunahing boardroom ng Lontok Fashion House, nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesang nara kung saan dating nakaupo si Rafael. Sa aking tabi ay nakatayo si Nico, hawak ang mga opisyal na legal na dokumento mula sa korte at sa trust fund ng kanyang yumaong ama. Hinarap ni Nico ang lahat ng miyembro ng lupon ng mga direktor na dating tumatalima sa bawat utos ni Rafael. Ayon sa Artikulo 4 ng probisyon ng Trust Fund, na inihanda ni Professor Manansala ang 51% ng voting shares ng kumpanyang ito ay otomatikong napupunta kay Elara Villacorte sa oras na mapatunayan ang malaking korupsyon at pagnanakaw ng kasalukuyang pamunuan. Mula sa sandaling ito si Miss Villacorte na ang opisyal na may hawak ng kumpanya at ang bagong tagapang-ulo ng lupon. Walang ni isa sa mga direktor ang nangahas na tumutol. Isa-isa silang yumukod bilang pagkilala sa aking bagong posisyon. Habang matatapos na ang pagpupulong, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Rafael na kasaluko, yang nakalaya lamang dahil sa pansamantalang piyansa. Ang kanyang damit ay gulo-gulo.
Ang kanyang mga mata ay mamula-mula sa puyat at takot malayo sa dating mayabang na CEO na humahamak sa akin. Mabilis siyang lumapit sa akin at lumarang lumuhod sa sahig sa tabi ng aking upuan. Elara, please ang pagmamakaawa ni Rafael habang itinataas ang kanyang mga kamay. Naakit lang ako. Ginamit lang ako ni Bianca. Siya ang nag-udyok sa akin na kunin ang mga disenyo mo at ilipat ang pera ng kumpanya. Patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. I-drop mo lang ang mga kasong kriminal laban sa akin. Please, wag mo akong ipakulong. Bago pa man ako makasagot, pumasok din si Bianca sa silid umiiyak at sira-sira ang kolorete sa mukha. Nang makita niyang isinusumpa siya ni Rafael, lumapit siya at galit na itinuro ang lalaki. Sinungaling ka, Rafael, ang hiyaw ni Bianca habang umiiyak. Ikaw ang nag-utos sa akin na pirmahan ang mga kontrata niyon? Sinabi mo sa akin na walang alam si Elara at madali siyang lokohin? Elara, pakinggan mo ako, biktima rin ako rito? Ginawa ko lang ang sinabi sa akin ni Rafael. Pinagmasdan ko silang dalawa mula sa aking kinauupuan. Ang dalawang taong dating nagsama upang durugin ang aking pagkatao ay ngayon ay nag-aaway na parang mga hayop sa aking paanan isinusumpa ang isa't isa upang isalba lamang ang sarili nilang balat. Isang malamig at tahimik na paghinga ang aking pinakawalaan. Dahan-dahan kong inikot ang aking swivel chair at pinalitang harapin sila ng tuwid. Walang galit sa aking puso. Wala rin, kahit anong awa. Ang naroroon lamang ay ang malinis at pinal na katotohanan. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa at inilabas ang dalawang tinitiklop na kulay abong, uniporme ng janitor, ang mismo mga uniporme na ipinasuot nila sa akin ilang linggo na ang nakalilipas. Ipinatong ko ang mga ito sa tapat nila. Sinabi ninyo sa akin noon na ang unipormeng ito ang nababagay sa akin ang wika ko sa boses, na tulad ng kalmado, ngunit matalas na hanging amihan. Sinabi ninyo na kailangan kong matutong magpakumbaba. Ngayon ibinabalik ko sa inyo ang inyong mga salita. Napatitig sina Rafael at Bianca sa mga uniporme sa mesa, hindi makapaniwala sa aking mga sinasabi. Nico ang tawag ko sa aking abogado. Lumapit si Nico at inilapag ang isang makapal na balot ng mga legal na paunawa sa tapat ni na Rafael. Ang tunog ng mabigat na mga papel ng foreclosure na inilapag ni Nico sa mesa ay bumasag sa kanilang huling pag-asa. Ang lahat ng inyong mga personal na bank account, mga mamahaling sasakyan at mga ari-arian ay opisyal nang nailagay sa ilalim ng freeze order ng korte dahil sa kasong embezzlement ang pahayag ni Nico. Tiningnan ko si Rafael sa huling pagkakataon. Ang unang utos ko bilang bagong tagapangulo ay ang ilitin ang lahat ng inyong mga personal na luho upang ipambayad sa mga hindi nabayarang sahod at bonus na mga mananahi at tagalinis na inabuso ninyo. Maligayang pagdating sa inyong bagong katotohanan, Rafael. Nilagdaan ko ang huling pahina ng mga legal na dokumento para sa pagpapawalang bisa ng aming kasal ni Rafael. Sa tabi ng aking lagda ay nakasulat ang aking tunay na pangalan, Elara Villacourt. Wala nang luntok, wala nang anumang natitirang bakas ng aking nakaraan sa pamilyang iyon. Nakatungo si Rafael sa kabilang dulo ng mesa, hindi makapatingin sa aking mga mata habang nilalagdaan din niya ang kasunduan sa ilalim ng pagsubaybay ng mga abogado. Mula sa araw na ito, Rafael ang wika ko sa mahina. Ngunit di matitinag na boses, wala na tayong anumang ugnayan sa ilalim ng batas at sa harap ng tao. Ang iyong mga kasalanan ay ibinabayad mo na sa korte at ang akin ay matagal ko nang pinagbayaran sa pamamagitan ng aking pagtitiis. Nang makalabas ako sa tanggapan ng abogado, hinarang ako ni Doña Teresa sa pasilyo. Ang dating marangyang biyenan na palaging nakasuot ng mga mamahaling alahas ay may suot na ngayong simpleng damit at ang kanyang muka ay puno ng matinding pagod at pag-aalala. Elara ang pakiusap ni Doña Teresa habang tinatangkang hawakan ng aking kamay. Maawa ka sa anak ko. Gagawin niya ang lahat ng gusto mo. Yurong mo lang ang mga kasong kriminal. Panurin mo ba siyang mabulok sa kulungan? May utang, naloob ka pa rin sa akin bilang naging ina mo sa loob ng 7 taon? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sa huling pagkakataon, pinalaya ko ang katotohanan na matagal nilang ilit na itinago. Ang utang na loob, Doña Teresa.
Ang sagot ko sa malamig at malinaw na boses ay ibinibigay sa mga taong may mabuting puso at marunong magmahal. Hindi ito ibinibigay sa mga taong ginawang negosyo ang aking pagpapakasakit at itinuring akong alipin sa sarili kong tahanan. Hindi ko sinira ang buhay ni Rafael. Kayo ang sumira sa sarili ninyong buhay dahil sa inyong kasakiman. Napatigil ang matanda. Wala na siyang nahanap na mga salita upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Tumalikod ako at naglakad palayo nang may mataas na iniiwan ang kanyang mga hikbi sa aking likuran. Makalipas ang 2 buwan, binuksan ko ang aking sariling talyer sa isang tahimik, nuwit magandang bahagi ng Bonifacio Global City. Ang silid ay puno ng sariwang hangin, malalaking bintana na pinapasok ang liwanag ng araw at amoy ng mga bagong tahi na tila. Nandito si Nico at si Amara de Leon na diriwang kasama ko sa pamamagitan ng simpleng tsaa at mga prutas. Para sa bagong reyna ng fashion, ang nakangiting bati ni Amara habang itinataas ang kanyang tasa. Si Elara Villacourt, ang babaeng hindi kailanman nasira ng kataksilan. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang aking lumang gintong sing-sing sa kasal na matagal kong itinago. Dahan-dahan ko itong ibinagsak sa loob ng isang basong may malinis na tubig na nakapatong sa aking mesa. Pinagmasdan ko ang dahan-dahang paglubog nito sa ilalim ng tubig, walang luha sa aking mga mata. Walang kahit anong panghihinayang sa aking dibdib. Ito ang huling simbolo ng aking ganap na paglaya. Inabot sa akin ni Nico ang isang nakatagong sulat na natagpuan niya sa likod ng larawan ng kanyang yumaong ama sa lumang opisina. Binuksan ko ito at binasa ang mga huling salita ng aking guro. Elara, aking mahal na estudyante, ang sulat ng aking guro. Ang iyong talento ay hindi kailanman nakatadhana na makulong sa isang kumpanya lamang sa Maynila. Ang buong mundo ay naghihintay sa iyong liwanag. Lumipad ka at ipakita sa kanila kung ano ang tunay na ganda ng sining ng isang Filipina. Habang binabasa ko ang sulat, ang mahinang busina ng isang mamahaling sasakyan sa labas ng talyer ay sumimbulo sa pagdating ng aking bagong bukas. Lumabas ang isang kinatawan mula sa Paris Fashion Week, may hawak na isang opisyal na imbitasyon para sa akin upang maging pangunahing designer sa gaganaping pandaigdigang pagtatanghal sa Europa. Tumingin ako sa salamin, pinaliligiran ng aking mga tunay na kaibigan at ng aking sariling mga disenyo. Ang babaeng dating nakaluhod habang nagpupunas ng floor ay wala na. Ang natatira na lamang ay isang malakas malaya at di matitinag na Elara Villacourt. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa balkona, ng isang haute couture studio sa Paris, habang ang malamig na hangin ng tagkwento ay dahan-dahang humahap sa aking mukha. Sa aking tapat, ang ilog Seine ay nagnaningning sa ilalim ng liwanag ng hapon. Sa mga pahayagan at magasin sa buong Europa, ang pangalang Elara Villacourt ay nakasulat sa mga pangunahing pahina, isang tanyag na designer mula sa Pilipinas na nagdala ng bagong antas ng karangalan at sining sa pandaigdigang entablado. Wala na ang babaeng dating nakaluhod sa malamig na marmol ng Makati. Wala na ang asawang nagpaalipin sa anino ng isang lalaking walang utang na loob. Habang pinagmamasdan ko ang lungsod, inabot sa akin ni Nico ang isang sulat mula sa Maynila na naglalaman ng mga balita tungkol sa mga taong dating sumira sa aking buhay. Si Rafael, matapos makulong at mabankrupt ang kumpanya, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng tagatabas ng tela sa isang maliit na paggawaan sa Rizal. Ang lalaking dating mayabang na CEO ay nakakaranas na ngayon ng tunay na hirap ng manual labor, isang buhay na dati ay ipinilit niya sa akin. Si Bianca ay tuluyang nawala ng pangalan sa industry, yan ang fashion. Matapos takbuhan ang kanyang mga utang, umalis siya ng Maynila at namumuhay sa kawalan ng katanyagan sa probinsya, malayo sa mga ilaw ng kamera na dating pangarap niya. At si Doña Teresa, matapos mabenta ang mansyon sa Forbes Park upang ipambayad sa mga pinsalang dulot ng kaso ng kanyang anak, ay namumuhay na ngayon sa isang simpleng bahay sa probinsya. Ang matandang dating napakamayabang sa kanyang katayuan sa lipunan ay nagbabayad na ngayon sa matinding kahihiyan o hiya sa harap ng mga taong dati niyang hinamak. Nang bumalik ako sa Maynila para sa isang maikling pagbisita,
Naglakad kami ni Nico patungo sa sementero, kung saan nakahimlay ang kanyang yumaong ama. Sa ilalim ng maaliwalas na langit, inilagay ko ang isang bungkos ng mga puting liryo sa ibabaw ng kanyang puntod. Guro ang mahinakong bulong habang nakatitig sa kanyang pangalan. Natupad ko na ang aking pangako. Ang iyong mga aral at ang sining na itinuro mo sa akin ay buhay na buhay sa buong mundo. Tumingin sa akin si Nico at inalayan ko siya ng isang mainit at tapat na isang yakap ng malalim na pasasalamat sa isang kaibigang hindi ako iniwan sa gitna ng dilim. Marami ang nagtatanong sa akin kung pinatawad ko na ba sina Rafael at Bianca sa kanilang mga ginawa. Pinatawad ko ang aking sarili. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag noon sa paghahandog ng aking buong buhay at talento, sa mga taong hindi kailanman nirespeto ang aking halaga. Ngunit ang mga kasalanan ni na Rafael at Bianca ay hindi ko natungkulin na patawarin sa parang nagpapadakila sa kanilang kasamaan. Ipinagkakaloob ko ang kanilang kapalaran sa batas at sa hustisya ng tadhana. Nahanap ko ang aking tunay na kapayapaan hindi sa pamamagitan ng galit o hinding tapos na paghihigante, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa aking sariling liwanag, sa pagtataguyod na aking karangalan, at sa paglika ng sining na malaya sa anumang kontrol ng iba. At sa lahat ng mga Filipina at kababaihang nakikinig sa aking kwento, ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis sa pang-aapi at magpakarami ng dusa sa ngalan ng wad na pag-ibig. Ang tunay na lakas ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo gumamit ng talino at dignidad at lumakad palayo sa mga taong itinuturing kang walang halaga. Ako si Elara Villacorte at ito ang aking tagumpay.